Magandang araw po mga kuwangis ko kung sa man sulok ka man ng mundo. Ito ay inyong lingkod, Anton Olzon sa mga kapwa ko. OFW dyan sa Middle East, yung Kinside. Sa mga nakasubscribe din sa akin, Shukran Kater. Ngayon, pag-uusapan natin po tungkol po kay Congressman Libiste kasi nga, ayun po kay Congressman Libiste, lahat po ng mga files na galing kay namatay na si Cabral ay ilalahad niya lahat ng mga alokasyon, allocable ng mga congressman sa bawat distrito na lahat pinabubulaan na ng mga congressman na wala daw silang alam doon sa nangyayari, which is yun po ay authenticated na galing kay namatay na Cabral. Ngayon po, ayun po kay Congressman Libiste, lahat po ng mga dokumento na yan ay nai-forward niya na yan kay DPWH Secretary Vince Dizon. Kaso lang, hindi pa rin sinasabi ng totoo ni DPWH Vince Dizon na natanggap niya, which is na i-forward niya na. Kaya lahat yata ng mga kumukontra sa government, parang kahit sa politiko, hindi nila binibigyan ng pansin. Diba? Pansin ninyo. Kasi ang pinag-uusapan kasi, hindi Duterte. Pero kung Duterte, mabilis pa yan sa alas 4 na pag-uusapan ng buong media at mga bayaring mga vlogger dyan. Ito po, pag-uusapan natin at pakinggan natin po yung mga litanya at punto de vista ni Representative Leandro Libiste sa kanyang mga nalalaman tungkol po sa mga files sa dokumento na galing po kay Cabral. And happy holidays. Ito po ngayon si Chacha sa ating unang katanungan. Cha, go ahead. Good morning po, Congressman. Welcome back to the show. Congressman, siguro una muna, no, itong naging reaksyon ni Yusek Claire Castro dito po sa mga inilabas ninyong mga dokumento, ang tawag po ng Malacanang dyan ay hearsay at wala nga daw po itong probative value. Ngayon, si Secretary Vince Dizon naman po, meron po siyang sinasabi na hindi pa daw po niya nakikita o na-authenticate itong mga documents na ito. Ano pong reaksyon niyo dito sa tila parang pangmamaliit ng Malacanang at ni Sec Vince Dizon dito sa mga dokumentong hawak niyo? Maraming salamat po ma'am sa inyong tanong dahil napansin ko din na noon si Sec Vince ay madaling na-access ng media at nakita ko yung clip ng inyong show nung isang araw na na-observe nyo din na hindi din siya nagbibigay ng comments sa mga documents na in-upload ko sa Facebook. At I can say that Sec Vince has had these documents at least as long as I had them because when they were given to me, he was also on the phone and saw them after that, and he cannot say na hindi niya nakita. I also uploaded them on Facebook, and I also uploaded on Facebook yesterday my email to him on October 1, emailing him a copy of the document that I uploaded on Facebook. Kaya kahit sana kumpirmahin niya ang authenticity ng document na pinadala ko, yun po ay magiging malaking step in transparency kasi doon po nakalagay yung summary ng magkano ang allocable ng bawat district representative sa Pilipinas. Para malinaw lang po ma'am, yung sinasabi kasi ni Sec Claire, baka akala ng iba, hindi totoo yung document. Ang sinasabi, hindi ito proven until Sec Vince will authenticate. At sinasabi ni Sec Vince, hindi niya nakikita. Pero sinasabi ko po, nakita na niya noon pa, in-email ko pa, at ngayon makikita naman niya, bakit hindi pa niya in-authenticate. Oo, oo nga po, nabanggit nyo na rin po yan sa ilang mga pahayag, yung tungkol po dito sa email na inilabas nyo rin po sa inyong Facebook post. Tama po ba yan, Congressman Leandro Libiste? Wala po ba kayong direct line with DPWH Secretary Vince Dizon? After nyo po ma-email, magkaroon kayo ng email, iba po yata ang sumasagot sa inyo, ito po ay galing sa DPWH Planning Service na may mga ipinadala rin na document sa inyo. So sinasabi nyo po, ngayon tila nagbabago yung timpla ni Secretary Vince, iba na dun sa nauna nyo na pag-usapan? Kasi 'di ba before ang sabi nyo sa amin si Sec Vince pa mismo ang nagsabi na sa inyo ibigay yung files? Oh, yes ma'am, sorry. Just to clarify. I have had many conversations with Sec Vince on September 4 when he told Yusek Cabral on the phone to give the files to me. After that, when he asked that I not release the files to the public because he will release the files to the public, and in October, in November, many times po nag-uusap kami ni Sec Vince at ang documentation. Konteksto po ang marami naming ibang mga pag-uusap kahit sa telepono.
Oo, so at least malinaw ngayon, meron kayong personal contact. Ipinost Yes. nyo lang din po yun para malinaw, para lang po masagot yung sinasabi na hindi pa na-authenticate. Through that email, Dahil makikita hindi na even nakikita. before, alam na nila. Tama po ba yun? I mean, maaaring ayaw niyang buksan dahil gusto niyang sabihin na hindi niya alam kung ano nga talaga yung allocable ng bawat kongresista. Pero parang it is funny, I think, to the public that the DPWH cannot confirm how much is the allocable budget out of 401 billion pesos of allocable budgets of congressmen, because this is taxpayers' money, and I think we deserve to know, totoo ba na may mga congressman ng allocable ay 3, 4, 5 bilyong piso kada taon? Kung hindi po tama yung ibinigay sa aking dokumento noong September 4 na galing sa kanila, baka pwede nilang isagot ano ba yung tama. Pero may mga nagsasabi kasi sa social media, yung pangalan na ito hindi tama and so and so. I swear this document came from DPWH. Kaya dapat si DPWH po ang sasagot kung hindi totoo ang dokumentong in-upload ko na galing sa kanila, ano yung totoong allocable budget. Wala namang maniniwala kung sasabihin nila walang allocable budget ang mga congressman, di ba? Oo. Congressman, did you try to reach out to Sec Vince kung bakit ganun yun nangyari? Kasi kung galing sa kanila yung file, why is he saying now na hindi pa niya na-authenticate? Sinubukan niyo po bang mag-text sa kanya, tumawag para tanungin kung bakit ganito na po ang naging timpla niya? I'll be honest with you. Yes, we are trying to contact Sec Vince. I think abroad siya ngayon. Pero nakausap din namin po ang kanyang mga appointees, also trying to reach him. I'll just be honest, okay? Sec Vince really wants reform and transparency in the DPWH. But on the night that I got the documents, he realized how severe the consequences to some of the people on the list might be. And after that, wanted the documents not to be released to the public. After that, he went to Congress for the budget hearings. We also talked there. And then we also had private discussions outside of Congress. I am also answering your question a while ago about how we communicate outside of the email that I posted. We have had many conversations, and in these conversations, it involves me not releasing the files that he authorized to release to me on September 4, because September 4, he was 3 days on the job. Maybe he hadn't studied fully what all the files were, but he said to release them. So ayan, no, narinig natin mga kawangis ko. Ito po yung talagang matapang na bagkitong kongresista. Dapat itong mga kongresista dapat kaya nung kay Leandro Libistin na talagang may malasakit sa taong bayan. Tignan mo, oh. Instead na itago niyan, kailangan niyang ilabas talaga para malaman yung mga taong bayan kung ano pong nakasado sa dokumento na galing kay Cabral. Para hindi na huli yung lahat. Kasi ang dami kasi, alam mo namang mga kongresista ngayon, singing in one song. Sabay-sabay sila, lahat na lang ang pinapalabas nila tungkol lang sa kanilang poon. Kahit nakikita nila na nangyayari na katiwalian sa gobyerno, hindi tikom ng mga bibig yung mga kongresista, di ba? Tikom na tikom mga bibig ang mga kongresista kapag ang pinag-uusapan ng kanilang poon o ang administrasyon na to, tikom na tikom sila. Pero kapag mayroong na pinag-uusapan na mga alay ni mga Duterte, nako, para silang mga kabuti na naglalabasan ang nagsusulputan at nagpapa-press briefing. Pansinin nyo, ganyan nangyayari sa mga kongresista at mga ibang politiko. Kaya wala ng tiwalang taong bayan sa kanila kasi nga ang ginagawa nila panay pagtatakip na lang sa bawat isa, di ba? Kaya ang laki naman ng allocable ng mga kongresista sa bawat distrito. Kasi nga mga insertions kasi ang tawag dyan eh. Kaya mo na natin mga kawangis ko at sa mga kapako OFW, syukran. Sa ngayon babay muna at
Masalam. See you next time. Sa mga hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe nyo naman ang channel ko.